Hey, what's up guys? It's Moto Prince here. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-ride. Grabe kasi ang mahal ng gas ngayon dito. Grabe. Yung dating $25 na full tank para dito sa motor to, inaabot na ngayon ng 35. Grabe. Ang laking apekto talaga yung nangyari sa Middle East. Hanggang ngayon pa rin ata, bombahan pa rin sila ng bombahan eh. So yun nga guys, kakatapos ko lang mag-change oil na itong motor na to. I-test natin siya ngayon. Saka pinalitan ko rin yung nito, yung exhaust. Binalik ko sa may stock niya. Kasi dati yung isang ginagamit ko yung kita mo yung mga bata doon. Yung ginagamit ko kasi last time is yung yung Akrapovic na replica lang. Kailangan adding ko yung stock ng yung stock na exhaust para dito. Grabe, ang dilim. Anytime babagsak nitong ulan na to. Ikot-ikot lang muna tayo dito sa sa may suburb namin. Yung tamang trip lang, tamang rides lang. Ito nga pala yung itong GT650 na minamaneho ko ngayon ay isa sa pinakamurang bike ngayon sa marketplace. Old model na siya, 2013. Tapos yun nga, okay na to pang biyahe-biyahe mo sa trabaho mo araw-araw. Made in Korea. Halos space out na to yung bike na to. Wala ka nang makukuha nito. Pero sa Europe, napakarami ko pang nakikita sa Europe na ito. Yung mga napapanood ko sa YouTube, ang dami pa sa Europe. Meron ding sa Russia yata, Kaczynski yata yung pangalan nun. Okay pa naman yung takbo, maganda, matipid sa gas. Isipin mo, may big bike ka na sa halagang 1,800. Nung nabili ko to, actually wala tong wala tong signal. Ako lang nagkabit, ako lang nag-wirings na ito. Kasi ginagamit to sa sa drag race. Naisipan ko na rin bumili kasi kailangan ko ng sasakyan para sa trabaho. Ganito lang yung buhay namin dito sa Australia. Mga bahay ng tropa yun doon sa may kabila. Ewan ko lang kung maganda yung tunog na ito sa video na to. Tsaka gamit ko pala yung yung mic na DJI Lavalier pa tawag doon, di ko alam. Basta yun na yun. Ang pangit na panahon ngayon, masyadong gloomy. Kasi malamig na, tapos di mo maintindihan yung weather sa isang araw. Mamaya umuulan, minsan maaraw. Ayun, si paring Anthony yun. Sakyan niya, naka Honda Civic.
Feeling ko masyadong basi tong ano. Itong ano, exhaust na to. Sana hindi ako makabulahaw ng ano, ng kapitbahay o ng mga nakatira dito sa area namin. So change oil done, filter done. Hindi ko lang na video nyo sa filter kasi 2 days after na siya dumating. So hindi ko na videoan. Ang tanging na videoan ko lang is yung pagpalit ng oil. Tropang Taiwanese yun. At least kahit paano pala may araw, oh. Nasa 14 degree ngayon, malamig. Ikot-ikot muna tayo. Sana walang pulis. Minsan kasi mga pulis nakakailang eh, di ba? Alam nyo na. Po po. Popo is always there to see whether you're doing the right thing or the wrong thing. But anyway, police here in Australia are good, unlike in America. If you know what I mean, then you know what I mean. Rides lang muna tayo ngayon. Ikot-ikot lang tayo. Dito tayo bumira ng konti. Usually kasi walang pulis dito eh. Let's go! Dito eh, mga lupay nila kala mo ano eh, mga hacienda ang style. Oops. Ganito lang ako minsan kapag walang masyadong ginagawa. Rides lang muna tayo. Ganda pa rin ang araw kahit pa paano. Ayun o. Diba? Ganda ng araw. Grabe. Sana maganda sa video para hindi naman pangit tignan. GT650. Ano nga pala itong bike na to, binili ko to para sa ano ko, para mapa-convert ko yung license ko. So bumalik ako sa ano, pagiging ano, learners.
Kasi ito yung bike na to, dito sa Australia, hindi ka basta-basta makapag-convert ng lisensya mo. Kailangan mo pa rin talaga dumaan sa learners. Unless na lang kung sa country nyo is right hand drive din, so pwede na i-convert. Pero kung left hand drive ka sa country nyo, kailangan mo mag-take pa rin ng exam. Mahirap. So meron akong lisensya na na learners, meron akong learners permit, good for 1 year na yon. Tapos after 1 year pwede kang mag-exam, or before 1 year pwede kang mag-exam, and pwede mong i-convert yung Philippine license mo dito kung may papasa mo yung yung road test nila. So maraming proseso, hindi katulad yan sa Pilipinas, hindi katulad sa atin na pwede ka kaagad kumuha ng lisensya. Dito dadaan ka sa sa part A, part B. Before part A and part B, kailangan mong dumaan muna sa written exam. Pag napasa mo yung written exam, yung mga hazard exam nya, then you will go for part A, part B, and then another 2 exam kung wala kang lisensya ng motorbike license. Pero kung meron ka naman, kasi state by state, bawat state nagre-require sila ng iba't ibang klaseng way ng pag-exam. Hindi ko lang ma-explain ng maayos kasi ang lamig. Grabe. So maabot ko na yung dulo na ito. Balik na lang tayo. Punta tayo sa may kabila. Grabe, ang bigat nga lang na ito. 200, parang 208 kg wet weight, maabot ng 208 kg 208 kg. So bigat talaga siya. Diba? Oops, lalaki yung dating na itong motor na to eh. Yung exhaust ang nagbibigay ng ganda ng tunog. Tandaan nyo yan guys. Grabe no? Grabe yung mga nangyayari ngayon sa panahon na ito. Grabe yung nangyayari sa panahon na ito. Nang dahil sa gera sa Middle East, nagtaasan lahat ng mga bilihin, mga presyo, lalo sa Pilipinas. Grabe. Sana wish ko lang papalitan na yung presidente natin. I mean, ito yung personal na opinion ko para sa presidente natin ha. Hindi talaga siya karapat-dapat maupo sa posisyon niya. Ang daming yung naloko. Yung korupsyon, kabilaan na naman. Noon kay Duterte medyo umokay na eh. Pero kung tuloy-tuloy sana yung paghawak ni yung pamamaraan ni Duterte, meron sanang gumawa na tinuloy yung mga proyekto niya, hindi sana okay. Hindi na mababago yung Pilipinas. Kailangan natin ng kamay na bakal para sa Pilipinas. Kung gusto ng mga tao yung masaganang buhay para sa Pilipinas, diba? Grabe, oh my god.
horsey. Kaya mga Angus, oh. Ako nga po pala si Moto Prince, isang butcher po dito sa South Australia. Isang dakilang butcher. Yan, dakila agad, no. Sino ba naman hindi magiging dakila dito? Eh, lahat na lang ng daliri namin dito puro palyado na. Everyday napakasakit. Woo! Yun yung katotohanan. Kaya yung mga butcher dyan sa Pilipinas, oh my god, kung nagpaplano po kayong pumunta rito, magbaon po kayo ng maraming lakas, baon kayo ng anting-anting. Hindi po biro. Yun po yung katotohanan dito. Kahit masama ang pakiramdam mo, papasok ka pa na sa trabaho. Lalo pag ganito na yung pamilya mo, nahirap na. Grabe. Para alam muna tayo dito. Meron dito, bakit ano? Maingay yata ako. Yun lang guys. Sa susunod na lang ulit. Thank you very much. Maraming salamat sa mga manonood at nanood na itong video na to. Wala lang akong magawa. Kaya ito, dito nga pala ako sa ano, sa lake, Border Town Lake. Ang ganda niyan, diba? Yun lang. Alright guys, see you on my next vlog.